Isipin mo ito nag-login ka sa isang Zoom call. Okay. Umaasa kang makakarinig ng, alam mo yon, direktang mensahe mula sa Diyos tungkol sa direksyon ng buhay mo. Yung tipong malalim na usapan. Mismo. Pero pagpasok mo, ang bungad na payo sa iyo ay magpahid ng sukang may durog na bawang sa tiyan, tapos iwasan daw ang matatamis na biskwit at mag-ingat sa mga modus ng LTO sa tollgate. Nakakabigla, di ba? Parang hindi mo inaasahan. Sobra. Kaya kumusta ka? Handa ka na ba sa panibagong pagtuklas natin ngayon? Kasi sa pagsusuring ito, talagang sisirin natin ng isang napakakomplikado at sa totoo lang, kakaibang mundo kung saan yung pinakamalalim na espiritual na panagip at yung ordinaryong problema sa kalsada ay iisa lang ang pinagmumulan. At yung mga materyales natin para sa usapang ito ay binubuo ng ilang maikling dokumento, tapos meron din tayong isang napakahabang transcript mula mismo sa isang Zoom meeting. Oo, mahaba talaga. At ang sentro ng lahat ng ito ay isang figura na nagngangalang Narciso o Lalo. Mas kilala siya ng kanyang libu-libong tagasunod bilang Brother Nurse o minsan Sir Nars. Sir Nars? Tama. At ang pag-aaralan natin ngayon, hindi lang basta kung ano yung mga sinasabi niya kundi kung bakit ba napakaraming taong handang pumila sa isang online na tawag para ipagkatiwala sa kanya ang halos lahat ng aspekto ng buhay nila. Mula sa pamamaga ng lalamunan hanggang sa pag-intindi sa korupsyon sa gobyerno. Mismo! Diyan mo makikita yung lawak ng impluwensya niya. Yan mismo ang nakakapukaw ng isipan dito yung sobrang tindi ng contrast. Sa isang iglap nagpapaliwanag siya ng malalalim at parang mga propetikong panaginip tungkol sa katapusan ng mundo. Tapos biglang liko! Oo, sa susunod ng inupo, tatalakay niya kung bakit sumasakit ang tuhod mo dahil sa kinain mong ulam kagabi. Parang, teka lang, paano nangyari yun? Bago tayo pumunta sa mga kakaibang reseta niya, himayin muna natin kung paano ba niya naitayo ang ganitong klaseng kapangyarihan. Yung otoridad niya, kumbaga. Oo, saan ba nanggagaling ang otoridad niya para pakinggan siya ng mga tao ng ganito katindi? Dito natin makikita yung inaangkin niyang direktang linya sa itaas. Kasi sa isa sa mga dokumento natin, malinaw niyang ipinuposisyon ng sarili niya hindi bilang mismong pinagmumulan ng kapangyarihan, kundi parang daluyan lang siya. Parang channel. Eksakto. Ang paliwanag niya, ang Diyos daw ang nagpapagaling habang siya naman, si Ulalo, ay nanggagamot lang o nagiging kasangkapan. Ayon sa kanya, sapat na raw na marinig lang ng mga tao ang boses niya sa Zoom, tapos maniwala kay Jesus Christ, magsisimula na ang proseso ng pagaling. Parang madali, di ba? Oo, parang gano'n na nga. Pero napansin ko sa transcript, hindi lang ito simpleng imbitasyon na tipong halikayo at maniwala kayo sa akin. May catch, di ba? May napakabigat na babala. Halos pananakot pa nga Ipinapaalala niya palagi yung mensahe umano mula pa noong taong 2013 na mapalad ang mga naniniwala, ngunit yung mga hindi naniniwala ay ipinapaubayan na niya sa Diyos. Subok na daw yan, sabi niya. Mismo, yan yung ginamit niyang termino, subok na. Marami na raw namatay, napahamak o nadiskrasya sa mga nagtangkang kalabanin o pagdududa ang kakayahan niya. Ginamit pa niya yung analohiya ng pagbabagsak ng barya, yung kara krus, tapos patay. Kapag nag-cross daw, tapos ang usapan. Grabe no? Pero alam mo, ang paggamit niya ng matinding babalang iyan, napaka-epektibong paraan yan para salain ng audience niya. Parang filter. Oo, filter talaga siya. Pinatakal agad nito yung anumang forma ng pagdududa. Isipin mo, kung ikaw ang nakikinig at may nararamdaman kang sakit na hindi mapagaling ng ospital, hindi ka na magtatanggang magtanong pa. Kasi natatakot ka sa kapalit. Tama. Ang kapalit kasi ng pagdududa ay kapahamakan Kaya nakakakulong ka na agad doon sa sistema ng paniniwala niya. Nakakakilabot pakinggan sa totoo lang. Pero ang mas nakakagulat para sa akin, yung kung paano niya dinidetalye ang pagtanggap niya ng mga mensahe. Kasi kapag iniisip natin ng mga propeta o mga manggagamot, madalas ang kwento nila may literal na boses na bumubulong sa kanila. Yung tipong gawin mo ito, pumunta ka rito. Diba? Ganon madalas. Pero kay Olalo, hindi daw ito tao sa tao na usapan. Parang mga parabola daw ito o malalalim na metafora at dito na pumapasok yung pinakakakaibang paliwanag niya. Ikinumpara niya yung proseso ng utak niya sa isang AI. Artificial intelligence?
Oo. Teka lang, isipin mo isang espiritual na manggagamot na gumagamit ng technological na konsepto para ipaliwanag ang divine revelation. Paano nangyari yun? Yan ang nagpapakita kung gaano siya kamoderno mag-isip, lalo na sa pag-explain ng metodolohiya niya. Kasi sabi niya, binigyan daw siya ng Diyos ng power of mind. Power of mind? Okay. Kapag may natatanggap daw siyang bisyon, madalas hindi ito kumpleto eh. Hindi siya direktang sagot, parang isa siyang malabong larawan o prompt sa computer. Tapos ginagamit niya itong power of mind na ito para i-broaden, himayin, at i-interpret yung mga nakikita niya. Depende kung sino yung kausap niya. Mismo, base sa konteksto ng tao. Sa madaling salita, ang Diyos yung nagbibigay ng raw data, tapos si Olalo yung nagsisilbing divine decoder o AI, siya yung nagtatranslate nito sa wikang maintindihan natin. Para mas magets na mga nakikinig natin, ibigay natin yung isang halimbawa niya sa transcript. Yung may nakita daw siyang daga. Yung daga na lumundag papunta sa mga itim na plastic bag? Oo, yun. Yung may mga nakatagong puting papel sa loob. Isipin mo kung ordinaryong panaginip lang ito, baka isipin mo, naku, kailangan ko nang maglinis ng bodega, di ba? Maglagay ng rat trap. 'Di ba? Pero dahil doon sa tinatawag niyang power of mind, ininterpret niya na yung daga ay sumisimbolo sa isang partikular na paninira. Parang mga taong bubutas sa sistema, papasok sa mga institution at sisirain yung mga nakatagong record o mahahalagang dokumento. Tapos meron pa siyang isa, yung napakabigat na vision niya tungkol sa dagat. Nakita daw siya ng dagat tuwing low tide. Oo. Yung maputik, Sa katanghaliang gulang at isang matanda. parang 3 henerasyon. Ano daw ibig sabihin nun? Ang interpretasyon niya mula sa raw data na ito, marumi na daw ang buong mundo. At yung presensya ng iba't ibang edad, ibig sabihin niyan, ang kasamaan hindi na nakakulong sa isang henerasyon lang. Laganap na. Oo, laganap na sa lahat. Kaya daw kailangan ng magkaroon ng malawakang paglilinis. Grabe ang bigat. Pero teka lang, kung ang isip niya ay gumagana bilang divine decoder na humihimay ng ganyang mga paradula tungkol sa katapusan ng mundo, paano ba niya ito nararanasan talaga? Ibig kong sabihin, paano yung proseso niya kapag natutulog siya? Nakapikit lang ba siya tapos nananaginip? Hindi ganun kadali kasi sinabi niya sa mga source natin na bago siya tuluyang ginamit para sa misyong ito, dumaan siya sa napakatinding pisikal na paghihirap tuwing natutulog. Nakakaranas siya ng sleep paralysis. O yung kinatawag nating bangungot? Mismo, yung bangungot sa kultura natin. Inilarawan niya yung mga panahong iyon na tila hindi daw siya makagalaw, pakiramdam niya may nakadagan sa kanya, tapos para daw siya makausad sa panaginip niya, kailangan pa niyang humawak sa mga puno at literal na hilahin yung sarili niya. Kahit wala naman daw siya sa bundok Oo, isa itong klasikong manifestasyon ng sleep paralysis Yung isip mo gising, pero yung katawan mo tulog pa. Kaya nagdudulot ito ng matinding takot at pakiramdam na wala kang kontrol. Ang nakakamangha dyan para sa akin, yung kung paano niya ini-frame ang karanasang yon. Imbes na isipin niyang ay medical condition ito o simpleng bangungot lang, kinilala niya ito bilang proseso ng pagpapanday sa kanya. Parang training ground niya. Oo, at ngayon, nag-evolve na raw ito. Mula doon sa hirap na hirap siyang gumalaw, nararanasan na niya yung mga bisyon niya na tinatawag niyang as normal. Astral projection na daw. Ganap na paglalakbay ng espiritu. Nakakatakbo daw siya, nakakalakad, tapos nararamdaman niya yung bigat ng pisikal na mundo sa loob ng mga bisyon na yon. Wala daw pinagkaiba sa gising na realidad. Pero dito, nagiging napaka-cinematic nung paliwanag niya. At ito yung lalong nagpapalakas sa pagiging kapanipaniwala nung kwento niya. Kasi sabi niya, kapag naglalakbay ang espiritu niya, hindi naman lahat ng nakikita niya may linaw. May malabo. Oo. Sa katunayan, 80% daw ng kapaligiran, tulad ng mga muka ng ibang tao o mga detalye sa paligid, ay sadyang malabo. Pero may mga partikular na bagay, tao o sitwasyon na 100% in focus. Sobrang linaw daw. Wow! Para siyang pelikula na gumagamit ng shallow depth of field. Alam mo yun, yung sinasadya ng direktor na i-blur yung background para mapilitan ng mata mo tumingin lang doon sa isang bagay na mahalaga sa kwento?
Eksakto yung pagkahambing mo. At ang direktor sa sitwasyong ito ay ang Diyos. Sa pamamagitan ng detalyeng ito na ipapaliwanag ni Ulalo kung bakit may mga pagkakataong hindi niya alam ang buong kwento. Kumbaga, may excuse siya kapag may hindi siya alam. Oo, pero may absolutong katiyakan siya sa ilang partikular na mensahe. Hindi siya mukhang nag-iimbento kasi inaamin niyang malabo yung 80%. Pero yung natitirang 20% na malinaw, yun ang gagamitan niya ng power of mind niya. Para himayin, aminin ko medyo hirap akong ikonekta itong dalawang magkaibang mundong ito. Bakit naman? Kasi sa isang banda, nagkakaroon siya ng mga cinematic na astral projection, di ba? Nakikita niya yung mundo bilang maputik na dagat, tapos humaharap siya sa mga malalalim na metafora. Pero sa kabilang banda, kapag nasa Zoom meeting na siya at may kausap na ordinaryong tao, Iba na yung templa. oo, biglang ang payo niya, huwag kang kumain ng biskwit para hindi mamaga ang tonsils mo. Parang nakaka-whiplash eh. Paano nangyari na ang isang taong may access sa sikreto ng universo ay nagpapayo rin tungkol sa tamang pagtimpla ng suka? Para maintindihan natin yan, kailangan nating tingnan si Olalo hindi lang bilang isang propeta. Tingnan natin siya bilang isang spiritual triage nurse. Triage nurse, okay. Kapag dumudulog na ang mga tao sa kanya, kadalasan galing na yan sa mga ospital at walang nakuhang lunas. O kaya naman, wala nang pambayad sa doktor. Kaya ang ginagawa niya, pinagsasama niya yung espiritual na basbas at yung napaka-practical na folk medicine natin. Traditional na panggagamot natin dito. Mismo, sa Zoom, pinapabless niya yung mga pang-araw-araw na gamit sa bahay, katulad ng lana o langis, kalamansi, at yung nabanggit mong suka na may durog na bawang at asin. Nung nabasa ko nga yung tungkol sa suka, bawang at asin, naisip ko, teka, parang mag-iihaw lang ng baboy ito Sarap di ba? Diba? Pero sa totoo lang, kapag pinakinggan mo yung mga medical advice niya dun sa transcript, napaka-straightforward Nakaangkla sa lifestyle at nakasanayan. Walang magic wand. Anong halimbawa niyan? Terms. Pero si Ulalo, ang diretsang sagot niya, kakakain mo yan ng munggo. Magtiis ka na huwag kumain ng bawal kahit masarap. Diretso talaga. At nagpapatuloy pa ang ganyang klasing diagnosis niya. May pasente na na-diagnose ng pneumonia mula sa x-ray. Imbes na pag-usapan niya ang bakterya o virus, alam mo anong paliwanag ni Ulalo? Ano? Nakatulog siguro ng basa ang pawis ang damit. Klasikong paniniwala ng mga nanay natin yan Oo. Tapos para sa nangangating balat at problema sa dugo, kumain daw ng sariwang berdeng gulay tulad ng pinakbet at iwasan ang purong puting kanin. At heto pa, may kapansin-pansin din siyang payo para sa namamagang tonsils. Ito yung biskwit. Oo, inugnay niya ito agad sa pagkain ng matatamis na biskwit at malalamig na saging. Talagang mapapaisip ka bakit kaya mas naniniwala ang mga tao sa pawis at biskwit kaysa sa paliwanag ng siyensya tungkol sa impeksyon? Yung psychological na mekanismo kasi dyan ay nakaugat sa konseptong tinatawag nating agency o control. Paano yon? Kapag sinabi ng doktor na meron kang hindi nakikitang virus, pakiramdam mo wala kang magagawa kundi uminom ng mamahaling gamot, no? Wala kang kontrol. Nadidepende ka sa gamot. Tama. Pero kapag sinabi ni Olalo na ang sakit mo ay dahil lang sa kinain mong monggo o dahil natulog kang pawis, biglang nababalik sa iyo ang kontrol. Kaya mo itong solusyonan. Napakasimple, napaka-accessible, at binibigyan dito ang pasyente ng kapangyarihan na ayusin yung sarili nilang problema sa pamamagitan ng pagkontrol sa araw-araw nilang gawi. Oo isang pagbabalik ng kapangyarihan sa kamay ng ordinaryong tao. Teka, lumalampas pa ito sa diet Pati ang moralidad ng pamilya, sakop niya. May nakakatuwa pero malalim na bahagi sa transcript Tungkol saan ito? Tungkol sa pagpapagaling ng mga bata. May nagkwento tungkol sa isang sanggol na iyak ng iyak sa ospital pero himalang kumalma daw nang makausap si brother nurse. Alam mo kung anong paliwanag niya? Ano daw? Ang mga bata daw na below 10 years old, wala pa raw silang sariling malalim na pangunawa. Kaya gumagaling sila based sa proxy faith o ang paniniwala ng kanilang mga magulang. Dahil naniwala yung ina, pinagaling ang bata.
Ang galing ng paliwanag na yon, ah. Tapos hindi rin siya nangingiming maging tagapagdisiplina ng tahanan. Ang pinakamagandang halimbawa nito, yung kwento tungkol sa isang bata na ang gusto lang gawin sa buhay ay mag-basketball buong araw. Hanggang 3 beses sa isang araw. Oo, nakikinig din yata yung bata doon sa Zoom eh. Kasi ang payo ni Olalo sa kanya, literal na pagdidisiplina ng isang istriktong lolo o nakatatanda. Sabi niya, pag uwi mo galing eskwela, pwede kang maglaro ng 1 oras, pero umuwi ka agad para tulungan ng nanay mo sa gawaing bahay para hindi ka mabonggol. Mabonggol. Parang maging matigas ang ulo. Oo, para hindi maging matigas ang ulo. Kung hindi daw susunod ang bata at puro basketball lang, baka tiil ng kabaw o paa ng kalabaw na lang ang ipalit sa paa niya kapag pumunta ang nanay niya sa palengke. Nakakatawa pakinggan yung banta tungkol sa paa ng kalabaw, pero pinapakita nito yung kabuuang diskarte niya eh. Hindi lang kasi siya nagdadarasal para sa milagro. Hinihimay niya ang pisikal na kalusugan, espiritual na pananampalataya at moral na responsibilidad sa loob ng pamilya. Para sa mga taong pakiramdam nila nagkakagulo na ang tahanan nila, si Ulalo yung nagbibigay ng estruktura. Totoo yan. At kapag na-establish mo na ang ganyang klaseng estruktura sa loob ng bahay ng isang tao, syempre, sunod mo nang titignan ang estruktura ng buong lipunan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Di ba? Kung kaya niyang i-diagnose ang dahilan ng sakit ng isang tao at ang ugali ng isang bata, maniniwala rin ang mga tagasunod niya na kaya niyang i-diagnose ang sakit ng ating gobyerno. Mula sa pagkontrol sa kusina, papasok na tayo sa pagkontrol niya sa pananaw nila tungkol sa politika. Teka, gusto ko lang linawin ng maayos para sa iyo na nakikinig ah. Bago tayo magpatuloy sa pagtalakay natin sa mga isyung politikal na ito, tinitingnan lang natin kung paano binabasa ni Ulalo ang mundo base sa mga dokumento natin. Para malinaw. Oo, hindi tayo nandito para patunayan o pabulaanan yung mga teorya niya tungkol sa mga opisyal o konpermahin yung mga balita. Ang talagang sinusuri natin ay kung paano gumagana yung isip niya at paano niya ginagamit ang mga mainit na issue para lalong patatagin yung tiwala ng mga taong nakikinig sa kanya. Maliwanag yan. At doon nga sa usapan sa Zoom, may nagtanong tungkol sa isang taong nangangalang Cabral. Kung namatay ba daw talaga siya o pinatay. Para sa mga hindi pamilyar, itong mga pangalan tulad ng Cabral o yung libes na binanggit niya kalaunan, madalas nagsisilbing itong mga archetype. Mga kinatawa ng mga nagtatagong anino sa lipunan na totoong nagpapagalaw ng mga pangyayari. Parang mga nasa likod ng telon. Mismo. Sa halip na magbigay siya ng simpleng oo o hindi, ginamit ni Ulalo yung mga bisyon para maglatag ng 2 senaryo. Una, baka matagal na daw itong pinag-iisipan magpakamatay nung tao. Pangalawa, at ito ang kinakagat ng mga tao, baka peke daw yung pagkamatay at sumusunod lang siya sa sayaw o tsa-tsa na idinidikta ng administrasyon at ng mga nasa likod ng telon na may hawak ng mga record. Alam mo, yung paggamit niya nung metaforang tsa-tsa, napakatalino nun. Bakit? Kasi kapag umabante yung isa, aatras ang isa. 'Di ba? Sinasabi niya sa mga tagasunod niya na lahat ng kaguluhang nakikita nila sa balita, hindi yan aksidente. Isa itong organisadong sayaw. At nagpatuloy pa nga ito nang gamitin niyang halimbawa ang kaso ni Bong Revilla at yung issue ng mga ghost projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang laking pera? Ayon kay Ulalo, malinaw daw ang pattern dito sa Pilipinas. Laging ang mga nasa ibaba, yung mga tinatawag niyang accessories na napag-utusan lang na magpatupad, sila yung nahuhuli at nahukulong. Habang yung mga nasa itaas, yung mga aktwal na pumipirma, nag-a-approve ng budget at nangihingi ng 30% at 20% na cut, ay nakakalusot. Kasi pinagtatakpan daw nila ang isa't isa. Walang ghost project na mailalabas kung walang pipirma sa itaas, sabi niya. May punto siya doon. At ito yung nagbibigay ng matinding validation sa mga tagasunod niya. Matagal na nilang nararamdaman na diyaya yung sistema. At ngayon, may isang propeta na nagbibigay ng boses sa kanilang mga kutob, tapos ginagamitan pa ng otoridad ng Diyos.
Dito mo makikita yung tulay kung saan nagtatagpo yung macro-level na korupsyon sa gobyerno at yung micro-level na inhustisyang nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino araw-araw. Kasi yung pandaraya dun sa itaas, ramdam yan hanggang pababa sa antas ng kalsada. Katulad na lang nung kinuwento sa Zoom tungkol sa isang ordinaryong driver at ang LTO. Oo. Ito yung kwento tungkol kay Julius at Milky. Nasiraan sila ng bus sa may toll gate, tapos natural nahuli sila dahil sa obstruction. Nakaharang sa daan eh. Nakiusap daw si Julius na aregluhin na lang dahil naghahanap buhay lang naman yung driver para sa pamilya niya. Pero ang sabi ng enforcer, tikitan na lang daw at 1,000 piso lang naman ang multa. Okay, 1,000. Anong nangyari? Nang pumunta na sila sa LTO, pagkalipas ng ilang araw para tubusin yung lisensya, biglang lobo ang problema. Yung 1,000 piso, umabot ng mahigit 7,000. Hala, ang laki. At ang mas malala, matapos magbayad, sinabihan silang na-suspend o na-revoke pala yung lisensya ng driver sa loob ng 2 taon dahil pinatungan ito ng 30-point violation noong araw ding iyon. Isang sitwasyon kung saan yung simpleng aberya naging napakalaking krisis na sumira sa kabuhayan ng isang tao. At dito matinding nag-react si Ulalo. Nilinaw niya agad na hindi ganyan dapat ang proseso. Anong sabi niya? Kung talagang revoked na, hindi na dapat pinagbayad ang driver para lang tubusin yung lisensya niya. Para kay Ulalo, ito ay isang malinaw na modus ng ahensya para magkamal ng pera. At dahil dito, pinuri niya yung mga individual tulad ni Sir Busita, yung kilalang personalidad na tumutulong sa mga motorista, bilang halimbawa daw ng mga taong lumalaban sa ganitong pang-aabuso. At hindi lang siya nagkwento, nagbigay din siya ng direktang panawagan sa kanila. Hinikayat niya yung mga miyembro ng Zoom call na i-share yung mga video o impormasyon na nakakatulong sa kapwa para matutong ipagtanggol ng tao ang sarili nila sa daan kesa mag-ubos daw ng oras sa pag-share ng mga walang kwentang bagay sa social media. Ngayon, bakit napakahalaga ng usapang LTO na ito sa loob ng isang espiritual na pulong? Kasi para sa mga ordinaryong tao, yung pakiramdam na nididaya ka ng isang traffic enforcer at yung pakiramdam na meron kang hindi maipaliwanag na sakit sa tuhod, nanggagaling yan sa parahong ugat eh. Alin yon? Kung kawalan ng kontrol, sa magkabilang sitwasyon na yan, pakiramdam nila biktima sila ng isang malakas at hindi nakikitang puwersa na hindi nila kayang labanan. At dito pumapasok si Olalo bilang tagapagligtas. Nagbibigay siya ng malinaw na kalaban, maging ito man ay isang demonya, isang tiwaling opisyal, o simpleng maling pagkain mo lang ng munggo, at nagbibigay siya ng tiyak na solusyon. Kaya kung bubuin natin yung mas malaking larawan mula sa lahat ng ito, nakikita ko talaga kung bakit libo-libo ang kumakapit sa kanya. Para siyang isang kumpletong one-stop shop ng buhay. Isipin mo yung naging biyahe natin sa buong pagsusuring ito. Ang daming nangyari. Papasok ka sa Zoom para ipaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng bangungot mo. Tapos, papapabasbasan mo yung suka at bawang na gagamitin mo sa sugat mo. Pagagalitan ka pa niya kung bakit puro ka matatamis na biskwit kaya ka may tonsillitis. Tuturuan pa ang anak mo. Oo. Tuturuan niya ang anak mo na maglinis ng bahay kaysa mag-basketball palagi. At bago ka pa mag-log off, tuturuan ka pa niyang umalama laban sa mga modus ng gobyerno. Saang ospital, simbahan o korte ka makakakuha ng ganyang kakumpletong serbisyo? Wala. At iyon ang bumabalik dun sa konseptong napag-usapan natin tungkol sa mga makabagong pasilidad tulad ng mga ospital at x-ray machine. Kasi sa modernong mundo, yung mga tradisyonal na institutions kadalasang nagiiwan sa atin ng mas maraming tanong kaysa sagot eh. Totoo yan. Yung doktor, hihingi sa'yo ng libu-libong piso para lang sabihing baka may virus ka, pero hindi nila sigurado kung alin. Yung gobyerno, sasabihing may proseso, pero bigla kang sisingilin ng 7,000 para sa dapat ay 1,000 pisong violation. Sa isang lipunang ganito kalabo, ang absolutong katiyakan ni Brother Nurse ay isang napakalakas na magnet. Sa mundo niya, walang hindi ko alam. Lahat may dahilan. Alin ang nagiiwan sa atin ng isang napakalalim na tanong na gustong pag-isipan mo pagkatapos ng usapang ito? Sa panahon ngayon kung saan kaliwat kanan ang pagkalat ng fake news at unti-unting gumuho ang tiwala natin sa mga establishmento,
Hindi ba't nauunawaan na natin kung bakit ang isang taong pagod na sa sistema ay ibibigay ang kanyang buong tiwala sa isang taong hindi siya binibitawan? Oo nga eh. Isang taong kayang hawakan ang kamay mo mula sa pinakamalalim na espiritual na takot hanggang sa traffic mo sa tollgate. Ano ang sinasabi nito tungkol sa bigat ng pinapasa natin araw-araw at sa matilbing pagkauhaw natin para sa kalinga at kapanatagan? Dahil minsan, baka hindi naman natin kailangan ng malamig na makinarya para ituro kung saan tayo may sira. Baka ang higit na kailangan natin ay isang taong may tapang na magsasabing, naiintindihan ko kung bakit ka nahihirapan. Ito ang kalaban. At nandito ako para tulungan ka. Isang paghahanap niyang katiyakan sa gitna ng kaguluhan nating na yon. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtuklas na ito. Patuloy tayong magmatyag, magtanong at mag-isip hanggang sa susunod.